Magandang araw po sa inyong lahat. Today, pag-uusapan natin ng isang mainit na issue sa mga komunidad, ang demolition. Ano nga ba ang legal na proseso nito? May kapangyarihan ba ang sheriff para itigil ito? At legal ba na makialam ang mga halal na opisyal tulad ng vice mayor? Tara, himayin natin. Una sa lahat, hindi po basta-basta nangyayari ang demolition. Kailangan po muna ng court order. Usually, ito ay resulta ng kaso sa korte tulad ng forcible entry or unlawful detainer. Kapag may desisyon na ang korte at may finality na ito, pwede nang maglabas ng writ of demolition under the Rule 39 Section 10 ng Rules of Court. Dito pumapasok ang sheriff para ipatupad ang utos. Legal po ito. May malinaw tayong batayan. Rule 17 ng Rules of Court para sa ejectment cases. Rule 39, Section 10 para sa demolition orders. At di rin dapat natin kalimutan ang Republic Act 7279 o ang Urban Development and Housing Act of 1992. Dito naman nakasaad ang karapatan ng informal settlers at mga proseso para sa resettlement. Ngayon, ang tanong, pwede bang itigil ng sheriff ang demolition? Ang sagot, hindi. Ang sheriff ay may ministerial duty lang, ibig sabihin, trabaho lang yan sundin ang utos ng korte. May mga ilang exceptions lang. Kung may TRO o ang temporary restraining order, kung may nakabinbin na motion sa korte, o kung imposible talagang gawin ang demolition. Sabi nga sa kasong Alvarez versus IAC, di pwedeng basta-basta magdesisyon ang sheriff, hindi siya judge. Kapag hindi ginawa ng sheriff ang trabaho niya, may kapalit ito, administrative case for derelictions of duty, contempt of court dahil hindi niya sinunod ang korte at criminal charges under revised penal code tulad ng articles 208 at 231. So hindi biro ang hindi pagpapatupad ng demolition. Paano naman kung ang mga opisyal ang nakikisawsaw? Katulad sa balita natin, humiling si Vice Mayor na itigil muna ang demolition. Pero ang tanong, may kapangyarihan ba siya para pigilan ito? Ang sagot, wala. Only the court can issue a TRO or motion for considerations. Ang mga opisyal pwedeng mamagitan pero hindi pwedeng hadlangan ang judicial process. Kung pipilitin ng elected officials na pigilan ang demolition na may utos mula sa korte, pwede silang managot ng usurpation of authority under Revised Penal Code Article 177, obstruction of justice, contempt of court, at maaaring humarap sa administrative complaints sa Ombudsman o DILG. Again, hindi pwedeng ang politika ay ipantapat sa batas. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. May mga legal remedies para sa mga residenteng apektado. Mag-file ng motion to quash the writ, humingi ng TRO o injunction, kumonsulta sa NHA or LGU Housing Board at ang pinakamabisa, mag-organisa bilang asosasyon tulad ng ginawa ng May Haligi Neighborhood Association. So, para klaro, ang sheriff na hindi tumupad sa demolition ay pwedeng kasuhan o masuspend. Ang opisyal na nakikialam ay pwedeng kasuhan ng obstruction, usurpation at contempt. Parehong may legal na kapalit kapag lumabag. Ang batas ay batas. Ang sheriff ay dapat sumunod sa korte. Ang mga opisyal dapat dumaan sa tamang proseso. At ang mga residente may karapatan at legal na paraan para lumaban. Let's fight smart and within the bounds of law. Maraming salamat po. This is JM and again remember, I will always be your law companion.